Sa kasaysayan ng ating bansa, lalo na sa larangan ng pagpapatupad ng batas, iilan lamang ang tunay na nakilala at nagmarka bilang huwarang pulis na hindi lang nagsuot ng uniforme, kundi nagbuwis ng dugo't pawis alang-alang sa kapayapaan. Isa sa mga ito ay si Police Senior Superintendent Gaudencio Boy M. Cordora, isang matapang na opisyal ng pulisya na lumaban sa kriminalidad, droga at rebelyon sa Metro Manila noong dekada 70 hanggang 2000. Mula sa kanyang kabataan sa Pasay City hanggang sa pagiging Chief of Police sa 5 lungsod sa Kalakhang, Maynila, at sa pagsapelikula ng kanyang buhay sa pelikulang Cordora, Lulutang Ka sa Sarili Mong Dugo noong 1972, si Boy Cordora ay isang alamat sa mundo ng kapulisan. Hinangaan, kinatakutan at hinding-hindi nakalimutan. Kaya halina't ating balikan at mas kilalanin pa si Police Senior Superintendent Gaudencio Boy Cordora sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Isinilang si Gaudencio Boy Cordora noong 1949 sa Pasay City, isang lungsod na kilala noon bilang makulay ngunit magulo, puno ng galaw ng kalakalan, kabuhayan at krimen. Sa murang edad, nasaksihan niya ang hirap at gulo ng kapaligiran, bagay na posibleng nag-udyok sa kanya na mangarap na maging alagad ng batas. Nag-aral siya sa Jose Abad Santos High School. Dito nagsimula ang kanyang pagkahilig sa disiplina at pamumuno. Sa panahon ng kanyang kabataan, dumalo siya sa mga paligsahan ng ROTC at platoon drills kung saan siya ay nakilala bilang Best Platoon Leader noong 1962 at 1963. Hindi lamang siya matapang, kundi may natural na karisma bilang leader. Naging inspirasyon siya ng kanyang mga kaklase at kadete, at dito pa lamang ay nakitaan na ng mga guro at kasamahan na malayo ang mararating ni Boy Cordora. Nagtapos siya ng high school noong 1964 at doon nagsimula ang kanyang paglalakbay tungo sa mas mataas na edukasyon at serbisyo. Matapos ng high school, pumasok si Cordora sa University of Santo Tomas, UST, at kumuha ng Political Science. Nagpatuloy rin siya sa Arellano University kung saan siya naging Corps Commander ng ROTC Class of 1969. Ang ROTC ang nagsilbing pinakamalaking hulmahan ng kanyang pagkatao bilang leader. Dito niya natutunan ang kahalagahan ng disiplina, tapang at sakripisyo. Hindi rito nagtapos ang kanyang pagsisikap. Nakapasok siya sa University of the Philippines upang mag-aral ng batas at sa parehong panahon ay nakilala rin bilang Best ROTC Cadet. Noong 1970, sumailalim siya sa Probationary Second Lieutenant ROTC training sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija sa ilalim ng Philippine Army. Ito ang unang hakbang sa kanyang aktual na paglilingkod sa bansa. Ngunit hindi siya nakontento. Alam niyang ang pagiging pulis o ang sundalo ay nangangailangan ng patuloy na pag-aaral. Kaya kumuha siya ng mga espesyal na kurso sa Crisis Management at Hostage Negotiation, Special Operations at VIP Security, Narcotics Identification, Criminal Investigation at Basic at Advanced Officer Training. Pinakakapansin-pansin sa lahat, siya ang unang pulis mula sa Pasay na ipinadala sa Amerika para mag-aral. Doon nagtapos siya ng Law Enforcement Intelligence Analysis sa Louisiana State Police Academy at sumailalim din sa pagsasanay sa US Naval Intelligence Service. Pumasok si Cordora bilang bahagi ng Philippine Constabulary, Integrated National Police, PCINP, noong dekada 70. Ito ang panahong puno ng kaguluhan, martial law, mga kilos protesta at pag-igting ng kilusang komunista. Bilang batang sarhento na nakatalaga sa Pasay City, agad niyang naranasan ang bigat ng tungkulin. Doon kinaharap niya ang mga unionista, aktivista
at mga kriminal na nagsasamantala sa kaguluhan. Si Sargento Boy Cordora ay hindi nakilala bilang pulis na puro salita lang. Kilala siya sa matapang at mahigpit na pagpapatupad ng batas. Pinangunahan niya ang pagbuwag ng mga marahas na kilos protesta at isinabay ito sa mga operasyon kontra droga. Unti-unti, nabago ang imahe ng Pasay na noon ay pugad ng krimen. Isa sa pinakamalalaking hamon na kinaharap ni Captain Gaudencio Boy Cordora ay ang pagtugis sa notorious na kriminal na si Ben Tumbling o Benjamin Garcia. Dating stuntman sa pelikula, si Tumbling ay naging kilabot sa kalye at tinaguri ang cop killer. Dahil sa dami ng pulis na kanyang napaslang, nang manirahan siya sa Pasay, ay isa si Cordora sa mga nanguna upang tugisin at tapusin ang kanyang paghahasik ng lagim. Pinangunahan niya ang serye ng operasyon, surveillance at mga checkpoint na naging susi upang maipit ang grupo ni Tumbling. Kilala si Tumbling sa tapang at bilis, ngunit hindi nagpatinag si Cordora at ang kanyang team. Sa mga operasyon, ilang ulit na nagkaroon ng palitan ng putok at halos matimbuang si Tumbling, ngunit nakakalusot siya. Sa kalaunan, natuldukan ang kanyang kasaysayan sa isang shootout noong 1981. Bagamat hindi si Cordora ang tumapos sa kanya, malaki ang papel na ginampanan niya sa pagpapahina ng grupo at pagpapatibay ng hanay ng kapulisan laban sa cop killer. Para kay Cordora, ang laban kay Ben Tumbling ay nagsilbing paalala na ang tunay na lakas ng batas ay nasa determinasyon nitong ipagtanggol ang lipunan laban sa mga kriminal na walang takot pumatay. Kung ang laban kay Ben Tumbling ay simbolo ng pakikidigma sa kriminalidad, ibang antas naman ng panganib ang hinarap ni Cordora laban sa Alex Boncayao Brigade 8BB, ang Urban Assassination Unit ng New People's Army, NPA, na kilala sa Sparrow Operations. Noong dekada 80, kabi-kabila ang pamamaslang ng ABB sa mga pulis at sundalo sa Metro Manila. Mabilis silang umatake saka biglang naglalaho, dahilan upang maging takot ng maraming alagad ng batas. Bilang intelligence officer, si Cordora ang nanguna sa mga operasyon upang tukuyin ang kanilang mga galaw at pasukuin ang kanilang mga tauhan. Ngunit dahil dito, siya mismo ang naging pangunahing target ng grupo. Noong Hulyo 31, 1989, habang papasok sa kanyang opisina, hinarang siya ng halos 20 miyembro ng ABB sa tapat ng Pasay Public Market. 3 bala ang tumama sa kanya, ngunit imbes na sumuko, gumanti siya ng putok. Mag-isa niyang hinarap ang mga rebelde at nakapatay ng 3, nakasugat pa ng ilan bago dumating ang reinforcement. Himala siyang nakaligtas at agad na isinugod sa ospital. Mula sa pangyayaring iyon, naging malinaw na si Cordora ay higit pa sa isang karaniwang pulis, isa siyang opisyal na handang tumayo kahit laban sa imposibleng sitwasyon. Ang kanyang kabayanihan laban sa ABB ay naging simbolo ng matibay na paninindigan ng kapulisan sa panahon ng kaguluhan. Dahil sa kanyang katapangan at kahusayan, mabilis siyang umangat sa ranggo at naging kolonel. Kalaunan, umabot siya sa ranggong Police Senior Superintendent. Ang kanyang kakayahan na pamunuan at disiplinahin ang kanyang mga tauhan ay nagbigay ng respeto at tiwala mula sa mga opisyal at mamamayan. Sa buong karera niya, si Boy Cordora ay tumanggap ng mahigit 27 medalya at pagkilala, kabilang ang PNP Police of the Year Award, 1,986 Most Outstanding Policeman of the Philippines, 5 beses mga parangal mula sa lokal at pambansang antas dahil sa matagumpay na operasyon laban sa droga, krimen at insureksyon. Noong 1972, isinapelikula ang kanyang buhay sa Cordora. Lulutang Ka sa Sarili Mong Dugo, idinirect ni Francis June Posadas at pinagbidahan ng batikang aktor
na si Eddie Garcia. Ang pelikula ay naging bahagi ng revived Manila Film Festival at nagwagi ng Best Picture, Best Actor Eddie Garcia at Best Actress. Bagamat binatikos ng ilang kritiko dahil sa sobrang superhuman na paglalarawan kay Cordora, hindi maikakaila na ang pelikula ay nagbigay diin sa kanyang katapangan at sakripisyo bilang pulis. Pagsapit ng taong 2,000 matapos ang mahigit 3 dekada sa serbisyo, nagretiro si PSSUPT Cordora. Ngunit hindi dito nagtapos ang kanyang paglilingkod. Naging aktibo siya sa iba't ibang organisasyon na kaugnay ng kapulisan at seguridad noong Pebrero 2020. Inatake siya sa puso at isinugod sa Philippine Heart Center kung saan siya'y sumailalim sa open heart surgery. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga doktor, pumanaw siya makalipas ang ilang araw. Sa edad na 71, si Police Senior Superintendent Gaudencio Boy Cordora ay hindi lamang isang pulis na lumaban sa krimen. Siya ay simbolo ng sakripisyo, katapangan at disiplina. Ang kanyang buhay ay nagsilbing inspirasyon sa mga kapwa-pulis at paalala sa mga Pilipino na may mga alagad ng batas na handang isugal ang kanilang buhay alang-alang sa bayan. Sa kanyang pagpanaw, iniwan niya ang isang pamana ng katapangan na mananatiling buhay sa kasaysayan ng ating kapulisan dito sa ating bansa. So ngayon, alam mo na ha,